Good morning, good morning, good morning. Welcome back to Amazing God YouTube channel. Kumusta po kayo mga ginigiliw? Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At tuloy-tuloy po tayo sa atin pong pagtalakay patungkol po sa mga mahalagang mga usapin na kung saan ay makakatulong po ito sa atin upang sa gayon ay patuloy natin na maingatan, maalagaan po natin ang atin pong mga relasyon sa atin hong asawa, sa atin ng pamilya, at maging sa ating kapwa. At dito lamang po yan sa Amazing God YouTube channel. Sa bagong segment po natin sa ngayon ay mag-uusap po tayo patungkol po sa tinatawag na family guidance. So, ito po ay napakahalaga kapagkat kailangan natin ng guidance bilang mga namumuno sa pamilya at gayon din naman ay mga nagpaplano pa lamang yung iba na magkaroon po ng pamilya. Okay. At babasahin po natin ang isang talata sa banal na kasulatan. Napakahalaga po nito na maging pundasyon ng ating pong pag-aaral ang salita ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Kawikaan, Kapitulo 19, talatahong 14, sabi po dito, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayan. Pansin niyo po, ang mabait na asawa ay mula sa Panginoon. Kaya kung tayo po ay nagpaplano na mag-asawa, ay piliin po natin yung mapapangasawa na mula sa Panginoon. Ano po? Kasi sabi po ng banal na kasulatan, ang mabait na asawa ay mula sa Panginoon. O asawa man itong lalaki o kaya asawa man itong babae, kapag mabait ang inyong asawa, yan ay mula sa Panginoon. Paano niya, pastor, kung ang aming asawa ay hindi po mabait? No comment na po ako dyan. So, basta binasa ko po ay mula po sa salita po ng ating Panginoon. Ayan. At kung hindi man po mabait yung asawa po natin sa ngayon, huwag din pong isipin na hiwalayan. Yan naman, alam niyo po kasi ang ugali ay nababago naman yan. Kung tayo po ay matututo na mag-submit sa Panginoon, makinig sa instruction ng ating Panginoon. I think yun yung magiging way para po yung hindi mababait na asawa ay maging mabait. Kasi alangan naman sabihin talaga ng Panginoon na sa mga asawa ay mula sa Panginoon. Hindi naman talaga bagay. Kaya siyempre ang Diyos laging nasa side yan ng kabutihan. Kaya sinabi niya na ang bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kaya ulitin ko po, mapapalad po yung mga lalaki at babae na pinagkalooban ng Diyos ng mabait na asawa. Pero ang tanong paano naging mabait yan? Ay naging mabait yan dahil yung asawa na yan, yung babae na yan, o kaya yung lalaki na yan, ay natutong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ng Diyos na yan ay mabait na asawa. O, di ba? So, kung yan ay hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tatanungin ba yan ng Diyos na, sasabihin ba ng Diyos na, yung asawa na yan, o magiging asawa mo, mabait yan. O, di ba? So, ang Diyos ang magsasabi na, yan, yung mapapangasawa mo na yan, mabait yan. Bakit? Sumusunod yan sa aking kalooban. Okay. So, yun po yung ating magiging gabay at napakahalaga po niyan. Kaya ang pagpili po ng mapapangasawa ay dapat yan ay mula sa Panginoon. Kaya kung tayo po ay pipili, ang pipiliin po natin mapapangasawa ay yung mula sa Panginoon dahil mabait po yan. Ayan. Ibig sabihin, yung sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ayan. So, sabihin na natin na yan ay mabait, pipiliin natin. Kung ikaw ay mag-aasawa, yung mabait, So, kahit na po yan ay mabait, sabihin natin na yung babae na yan ay mabait o kaya lalaki na yan ay mabait dahil sumusunod sa kalooban ng Diyos, kailangan pa din po niyang ihanda yung kanyang sarili sa usapin po ng
aasawa. Dahil ang pag-aasawa po ay yan po ay kasabihanan ng napakaraming mga magulang na ang pag-asawa daw po ay hindi katulad yan sa isang pagkain na mainit na kapag isinubo at napaso ay kaagad-agad na yan ay iluluwa. Hindi po ganon, no? Kaya pag-usapan po natin yung tinatawag na paghahanda, ano? Bago ang isang lalaki at babae pumasok sa tinatawag pong pag-aasawa, no? Ayan. So, siyempre, unang-una, dapat ang isang lalaki at isang babae na papasok sa usapin ng pag-aasawa ay handa na ho silang mag-asawa. Yan o yung number 1, no? Handa na ho silang mag-asawa. Kaya nga sa usapin ng panliligaw, don't say I love you if you will not say I will marry you. Yan. Kaya kung may nanliligaw po sa inyo, tapos hindi po handang mag-asawa, mag-ingat po kayo dahil baka gagawin lamang pong laruan ang pag-ibig, no? Magkasintahan. Anong gagawin po niyan pagka nanatili lang magkasintahan? Sabi ko nga lagi na kapag ang isang dalaga at binata ay pumasok sa pagkakaroon ng kasintahan at hindi sila kaagad ay handa na magpakasal, may panganib po yan, no? Kaya marami yung mga dalaga at binata na nasasadlak doon sa tinatawag na pag-aasawa o yung pagsasama ng hindi handa. At kapag nagsama ng hindi handa, nagbubunga ho yun, nagkakaroon po sila ng anak. Pero dahil nga hindi handa sa pagkakaroon ng asawa o kaya ng kinakasama, hindi pa handa sa pagpasok sa ganong relasyon, at kung magbunga man, hindi rin handa, ay katakot-takot pong problema. Sigurado po yan, katakot-takot pong problema. Problema ng babae, problema ng lalaki, problema ng magulang ng babae, problema ng magulang ng lalaki. Katakot-takot po talaga problema yan. Kaya sa isang magulang ay napakalaga ng trabaho ng magulang, yung pong tinatawag na guidance, no? Gagabayan po ng magulang, no? Yung kanilang mga anak dapat magabayan po talaga, no? Kaya importante yung role ng magulang. So, ang ulitin ko po number 1 doon sa preparation, ang isang lalaki at babae na nagnanais na silang mag-asawa, ang unang-unang dapat nilang ihanda ay yung pong kanilang mga sarili. Yan. Yan. Pag sila po ay nanligaw at nagpaligaw, ibig sabihin lamang sila po ay handa na pong mag-asawa. At paano natin malalaman na isang lalaki at babae ay handa na upang sila po ay mag-asawa? So, unang-una ay dapat siya po ay physically, siya po ay matured na. Dahil ang papasukin po nila ay pagpapamilya. Matured. Physically. Ibig sabihin ay kaya na po niyang magtrabaho, no? Kaya niya na pong magtrabaho, mamuhay pong independent, no? Hindi aasa sa kanyang nanay, tatay, sa biyanan, hindi sila aasa. Na kapag sila ay nagpamilya, kaya nilang panindigan. So, physically, sila po ay matured. Ayan. Ibig sabihin, kaya nang magtrabaho, no? Kaya nang itaguyod ang pangangailangan ng kanyang pamilya at hindi iaasa sa kanyang mga magulang. Yan o yung number 1. Physically matured. Pangalawa, ay yung pong tinatawag na emotionally matured. Pag sinabi yung emotionally matured, hindi po ito yung mga tinatawag na balat sibuyas, no? Na kapag ika nga ay nagkasagutan at nagkatampuhan, ang kanilang iniisip, uwi agad sa kanilang mga magulang o kaya ay hiwalay na, no? Yan o ay emotionally immature, no? So dapat marunong nang i-handle ng bawat isa ang kanilang mga emosyon, no? So madaling silang magpatawad, madali silang lumimot doon sa kanilang mga na-encounter na mga nadarama sa kanilang mga damdamin. Okay? Number 3,
Hindi lamang ho emotionally matured, kundi psychologically matured din. Pag sinabing psychologically matured yung atin ng kaisipan ay malawak ko na yung ating pangunawa, no? Kasi kung hindi ho malawak yung pangunawa ng isang babae at lalaki na papasok sa pagkakaroon ng pamilya, lagi na lang ho yan siguradong may argumento, no? Walang pasensyahan yan sa isa't isa. Magtatalo lagi yan, saan pupunta, no? Ang pagsasama nila. So, madaling masisira. Kaya kung hindi ganito ang kalagayan ng isang lalaki at babae, huwag na muna po tayo mag-asawa, no? Huwag na muna po tayo mangligaw. Problema lang po yung ating pupuntahan. Number 4, ay financially stable. Financial. Ibig sabihin, meron na po siyang trabaho, no? Meron na siyang magandang trabaho na kung saan ay kaya niya nang buhayin yung kanyang asawa at magiging kanyang mga anak. Hindi niya ito iaasa sa kanyang mga magulang, yung kanilang pangangailangan, no? Yan. So, mahalaga po ito, no? Kasi yung iba, yun nga, nagkabulagaan lang, no? Pagising nila, may katabi na silang babae o kaya lalaki, no? Pagising nila, may anak na sila. So, hindi sila nakapaganda. So, financially, hindi po sila stable. Kaya ano nangyayari? Utang dito, utang doon. Sisihan dito, sisihan doon. At ang malungkot pa doon ay doon yung malimit na pagtatalo, malimit na pag-aaway dahil sa kakapusan. So, ito po yung possible, no, na ihanda ng isang babae o kaya lalaki na papasok sa usapin po ng pag-asawa. Dahil kung sila po ay hindi handa sa mga bagay na ito, I tell you, mahirapan po kayo na itaguyod ang inyong relasyon bilang mag-asawa. Itaguyod po ang inyong magiging anak sa mga darating po mga panahon. Kaya, isipin po natin mabuti lalo na yung mga kabataan sa ngayon. Huwag tayo hong padala sa simbuyo po ng ating pong damdamin, no? Yan, nakakita lamang tayo ng gwapo, nakakita lamang tayo ng maganda, kinikilig na agad tayo at gusto na natin na tayo ay magkaroon ng asawa o kaya yun ang kinakasama. So tandaan mo natin, yung init ng katawan natin, pwede naman ipaligo lang yan, mawawala na kagad yan. So isipin natin, isipin natin yung magandang kinabukasan natin. Isipin natin yung magandang kinabukasan ng atin ng pamilya, ng ating asawa, ng ating magiging mga anak, no? Salang-alang po natin ang mga bagay na yan, no? At kaya dito po sa ating pinag-usapan ngayon sa preparation, mahalaga po ito na ilalagay natin sa ating isipan, sa ating puso at maunawaan po natin mabuti. Alam na po natin, ito pong ating pinag-uusapan ay subok na po ito. Ulitin ko, kapag isang babae at lalaki ay hindi po sila handa na pasukin po ang tinatawag na pag-aasawa, malaki hong problema. Yun yung dahilan kung bakit marami hong babae at lalaki o mag-asawa naghihiwalay at marami po ang nagsasaper. Nagsasaper ho yung damdamin ng bawat isa. Nagsasaper ho yung pamilya ng lalaki at babae, lalo na kung sila po ay nagkaroon po ng anak. Diba? Naaalungkot po yun. At kaya, bago dumating ang ganitong mga pagkakataon sa buhay ng isang tao, ako po na inyong lingkod, nagpapaalala po, mahalaga po ang paghahanda sa pagpasok sa usapin po ng pag-aasawa. Ulitin po natin yung ilang bagay na ating pong tinalakay ngayon na dapat po nating ihanda. Una, physically matured. Pangalawa, emotionally matured, psychologically matured, at ganon din, financially stable. Mahalaga po yun, no? Mahalaga po yun. Dahil tandaan mo natin yung salitang I love you, hindi po yan na iluluto. Hindi ho yan nakakabusog. Hindi ho yan na iuulam. Hindi rin ho yan na ibabayad sa kuryente. Hindi rin na ibabayad yan sa tubig. Hindi din ho yan na ibibili ng diaper at na ipapamasahe yung salitang I love you. Hindi po. Kaya wag ho tayong ay kiligin sa salitang I love you kapag may nanliligaw sa atin. Ang isipin ho natin, yung atin hong kinabukasan, no? Na hindi ho tayo masadlak sa paghihirap at makadamay po tayo ng ibang mga tao pa. Okay? So, ito po,
Sa mga nagnanais po na magkaroon po ng asawa, ha? Kailangan po ninyo ng matinong advisor. Ha? Huwag nyo pong sarilinin. Huwag po kayong kumuha ho ng tagapayo na mga kaibigan ho ninyo, na katulad ninyo mga kabataan. Huwag po kayong kumuha ho doon ng advice. Ha? Humingi po kayo ng payo sa inyo pong mga magulang. Ha? Sa inyo pong mga magulang. Be open sa inyo pong mga magulang. Huwag po kayong maglilihim para hindi po kayo mapahamak. No? Yung iba, malilihim eh. Kaya ano nangyari? Sa kalilihim. Oh. Wala naman tagong hindi na lalantad at lihim na hindi naayag, di ba? Yung iba, katatago, di ba? Ay, yung buntis na. Tapos, pupunta sa magulang at iiyak. O, hingi ng tawad. Paano lihim na lihim, di ba? Gawin po ninyo mga kabataan, advisor. Lagi kayong magpapayo, lagi kayong magkonsulta sa inyong mga magulang. Kung tama ba ang inyong gagawin upang sa gayon, hindi kayo masadlak sa sakit ng ulo, problema, alalahanin, at hindi kayo makadamay ng iba pang mga tao. Okay? So, bukod sa inyong mga magulang, pwede nyo ding hingaan ng inyong payo, ang inyong mga pastor, kaya inyong mga leader sa loob ng simbahan. No? Mahalaga po yun. Kailangan po natin ng gabay mula sa ating Panginoon, sa ating mga magulang, sa mga lingkod ng ating Panginoon, kung tayo po ay papasok na sa tinatawag na pagpapamilya o kaya pagkakaroon po ng asawa. Mahalaga po ito. So, nandito pa lang po tayo sa preparasyon. No? Ulitin ko, kapag kayo po ay prepare na, itong mga bagay na ito, so, yun, hanap na po kayo. Hanap na po kayo, pray na po kayo. Ha? Mag-pray na kayo. Lord, sino po ba ang pwede? Okay. At sa susunod nating pag-uusapan, marami pa po tayong tatalakayin at naway makatulong po ito sa paghahanda sa pagpasok po natin sa usapin ng pagpapamilya. Muli po, marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng may kapal, naway nadagdagan po ang ating pong mga kalaman patungkol po dito sa ating bagong segment dito po sa Family Guidance. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, tulungan po natin ang channel na ito. Subscribe po tayo at pakishare na rin kung tayo po ay may natutunan at na ibahagi natin sa iba, and comment kung meron po tayong gustong i-comment, no? Kung tayo, lalo tigit sa lahat, kung tayo po ay may natutunan. Muli po, maraming salamat. To God be all the glory and praise.